Kuya Kalex, gusto mo bang tulungan kita ron sa gagawin mo para matapos mo agad? Nabaling ang tingin namin kay Abby, pero sa akin ito nakatingin. Her eyes pleading. Para makasama ka, gusto rin kitang makasamang magbakasyon bago ako bumalik sa mansyon. Tsaka sabi ni Tita Caroline, maganda raw sa pupuntahan natin. Magbe-beach tayo. Hindi pa ako nakapunta ron. Pero gusto ko sana sa unang beses ko na makarating doon, sana kasama rin kita. Natahimik kaming lahat at ramdam kong nasa akin ang tingin nila. Pero yung mga mata ko na kay Abby pa rin. Sige Abby, sure, sasama na ako. Umingay sa dining dahil sa biglaang pagbungisngis ni Hopia. Wala tong bata natin. May amats na talaga. Isang pungay lang ng mata ni Sugar Pops. Boom! Game over. Sinamaan ko ng tingin si Carlex. Pero nang mabaling ang tingin ko kay Mom at Dad, nagpipigil din sila ng ngiti habang nakayoko dahil sa sinabi ni Carlex. Ganon din si Cyrex at Reyna. Shit, ganon na ba ako ka-transparent? Boy, natatawang tawag ulit sa akin ni Carlex. Pustahan tayo kapag inutusan ka ni Abby na tumalon sa building at pinungayan ka ng mata. Sure ako, tatalon ka. Sabay halakak niya. Ha? Kumunot ang noo ni Abby. Sinulyapan niya muna ang suot na bracelet ni Carlex para siguruhin kung sino ito. Hindi ko naman yan gagawin, Kuya Carlex. Bakit ko naman uutusan si Kuya Carlex na tumalon sa building mahalaga siya sa akin. Mahalaga kayong lahat sa akin. Dahil sa lumabas sa bibig ni Abby, lalo akong inisihan ni Carlex nang balingan niya ako. Pustahan tayo, may pusong nagwawala ngayon at may butchoy na kinikilig. Clue, kamukha ko. Kamukha rin ni Cyrex. Humalakhak siya. Carlex, saway ni Mommy sa kanya, pero nagpipigil din ng tawa si Mommy. Kumain ka na nga lang, napakamapang-asar mo talaga. Tama, Carlex. Huwag kang masyadong mapang-asar. Tandaan mo, ikaw na rin naman ang susunod. Kapag dumating ang araw mo at ikaw naman ang inasar ng mga kapatid mo, baka ma-depress ka. Natatawang sabi ni Dad. Alam namin lahat kung anong tinutukoy niya. Yung si Carlex naman ang isasalang sa engagement. What? Ako? Made-depressed? He chuckled. Hindi yun uso sa akin, Dad. Kahit bulihin pa ako ng buong mundo, yung tulad kong pinaglihi kay Tito Butchoy, hindi malulungkot o maaapektuhan. Idadaan ko lang lahat sa tawa. Live life to the fullest. Foolest. Fullest. Pasmado talaga ang brain cells mo, Carlex. It's fullest. Fullest. Pagtatama sa kanya ni Cyrex. Boring kapag to the fullest. Dapat to the fullest. Ini-imagine ko nga minsan what if lahat ng tao sa mundo tanga. Ang saya siguro sa Earth. Puro laughter lang, walang stress at depression. Earth ang mai-stress sa mga tao kapag ganon, Carlex. Sagot ni Dad. Natatawa ring sumagot si Reyna. Imagine Earth left the group? Carlex added Earth to the group. Si Carlex. Earth removed Carlex to the Earth. Reyna bantered. You can't reply to the Earth. Cyrex added, chuckling. Teka, blinak ako ni Earth? Nasa cottage ako. Si Carlex, Cyrex, Mom at Dad. Hapon na kaya nagpe-prepare na sila ng dinner naming sangyup sa mesa. Idea yun ni Cyrex dahil nalaman nila na hindi pa rin na-experience ni Abby ang magsangyupsal. Halos katapat lang ng cottage namin ng dagat. Yung hotel naman kung saan kami naka-check-in ay malapit lang din at nilalakad lang namin mula rito. Kaming triplets ang magkakasama sa kwarto, si Reyna at Abby, then si Mom at Dad. Habang busy ang parents namin at si Cyrex sa paghahanda ng mga kailangan, busy naman si Hopia sa pagbubuklat sa songbook dahil kakanta raw siya. May videoke kasi sa cottage namin dahil si Carlex mismo ang nag-request noon kanina pang umaga pagdating namin dito. Talagang namana niya rin ang pagkahilig ni Tito Butchoy sa musika. Ang totoo kaninang umaga pa siya kumakanta. Hinihinto lang kapag napagod. Huminto rin siya noong lumusong siya sa dagat kaninang bandang 10:00. I always knew you were the best, the coolest girl I know. Nagsimula nang kumanta si Carlex as the sun dipped low on the horizon, painting the sky in hues of orange and pink. Habang ako I stood at the edge of the cottage, watching Abby and Reyna na naroon sa pangpang. May hawak akong mug na may kape. So prettier than all the rest, the star of my show.
The waves lapped gently at their feet, sparkling under the golden light. Abby's laughter rang out like music, pure and unrestrained, as she chased after the retreating water, her bright top fluttering in the breeze. So many times I wish you'd be the one for me. Dressed in a cute top and shorts, Abby radiated joy. Her hair danced around her shoulders as she spun in circles, arms outstretched, embracing the moment. At hindi ako nagsisisi na sumama ako ngayon. Alam kong magiging sulit ang 3 araw namin dito dahil sa nakikita kong kaligayahan sa mukha ni Abby. But never knew you'd get like this, girl. What you do to me? Reina joined her, the two of them waving through the sea foam, their squeals of delight mingling with the rhythmic crash of the waves. You're whom I'm thinking of, girl. You ain't my runner-up. Habang pinagmamasdan si Abby, I couldn't help but smile, my heart swelling my warmth. This was Abby's first time at the beach, and she was soaking in every second collecting seashells, splashing water at Reina, and marveling at the shimmering ocean. And no matter what, you're always number one. Nakakahawa ang ngiti niya, at hindi ko namamalayang nakangiti na rin ako habang pinagmamasdan siya. Yung alalahanin ko sa pag-uwi ni Chantel at sa mga pagtatalo namin nito mga nakakaraan, parang unti-unti naglalaho sa isip ko. My prized possession, one and only. Adore you, girl. I want you. Watching her, I felt the surge of gratitude. It was in these moments, filled with laughter and simple pleasures, that life felt truly beautiful. Ang tagal ko ng buhay sa mundo, 24 years na, pero parang ngayon ko lang to naramdaman. At nararamdaman ko to habang pinagmamasdan siya. The one I can't live without. That's you. That's you. Abby's eyes sparkled with wonder, and I knew that this day would be etched in her memory forever. Siguradong ganun din ako. You're my special little lady, the one that makes me crazy. Lahat ng pagkakataong kasama ko si Abby mula noong unang encounter namin sa engagement party hanggang sa kasalukuyan. Siguradong dadalhin ko na habang buhay. Of all the girls I've ever known, it's you. It's you. Matapos kong tunggain ang natitirang kape sa mug ko, nabaling sa akin ang tingin ni Abby mula roon sa buhanginan. Nginitian niya ako ng malapad. Kasunod ang pagkaway niya sa akin. My favorite girl. Carlex song opened my eyes, making me realize that Abby holds the little of my favorite girl. She's my favorite girl. Mga anak! Sumigaw si Mom para tawagin na silang dalawa ni Reina. Halina muna kayo, kakain na tayo. Yes, Mom! Sagot ni Reina at niyaya na niya si Abby pabalik sa cottage. Noong palapit na sila, tsaka pa lang din ako kumilos at bumaling sa mga kasama ko sa cottage. Anong maitutulong ko, Mom, Dad? Napakamot ako sa bato ko. Bigla akong nahiya dahil okay ng mesa. Silang 3 nila Cyrex ang nag-prepare doon nung kasalukuyan kong pinanonood si Abby. Boy, malaking maitutulong mo if you follow your heart. Seryosong sabi ni Cyrex, sabay baling sa akin. Pati si Mom at Dad nakatingin na rin sa akin. We're not blind, Calex. Even when we're not looking directly at you, we can sense everything with clarity. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Kaya mag-isip-isip ka na, boy. I-message ko si Chantel para i-cancel ang engagement nyo. Or ako na mismo kakausap kila mamila para sila nang kumilos para sa'yo. Hindi ako nakakibo dahil dumating na si Abby at Reina. Ayokong bigyan ng isipin si Abby at usaping dawit ang pangalan ng ate niya, lalo na at sobrang saya niya ngayon. Ang tanging nagawa ko lang ay tumango ng bahagya and quietly said, We'll discuss that once she returns to the country. 10:30 ng gabi noong nagkanya-kanya na kaming balik sa hotel. Pero ako, pagkaligo ko at pagkabihas lumabas ulit ako para maglakad-lakad sa gilid ng dagat. Sa buhanginan. Tutal ay maliwanag naman dahil may mga ilaw sa puno na malapit sa pangpang. Mas pinili ko rito dahil hindi ako makapag-isip-isip sa kwarto sa ingay ni Carlex. Daig pa nakalunok ng megaphone. Hindi kasi mawala sa akin yung sinabi ni Cyrex kanina. Kaya mag-isip-isip ka na, boy. I-message mo si Chantel para i-cancel ang engagement nyo or ako na mismo kakausap kila mamila para sila nang kumilos para sa'yo. What if Chantel gets upset with Abby when she discovers that's why I backed out? What if they don't approve of Abby and me? What if they forbid Abby from seeing me and my family?
What if they decide to take Abby away? Hindi pa namin lubusang kilalang mag-asawang Harold, pero base sa mga kwento ni Abby sa amin, hindi sila basta-basta. Kaya nilang gawa ng hindi maganda si Abby na sarili nilang anak kapag hindi nila nagustuhan ang kilos nito. Nagawa nga nila yun noong 5 taon pa lang si Abby. Paano pa kaya ngayong lumaki na siya? Kuya Kalex? Napahinto ako sa paghakbang nang marinig ang pamilyar na boses ni Abby. Nasa harap ko siya, nakasuot ng bulaklaking pajama at t-shirt at tsinelas. Mukhang galing din siya sa paglalakad, kaya nagkasalubong kami. Abby, gabi na, bakit narito ka pa sa labas? Ngumiti siya. Ikaw nga rin, narito pa. Ganti niya sa akin. Humakbang siya para lalo kaming magkalapit. Nagpapahangin lang ako. Ang sarap kasi ng hangin dito, malamig. Tapos nakaka-relax pa yung tunog ng alon sa dagat. Ikaw, bakit narito ka? Nagpapahangin din. Gusto mo bang sabay tayong maglakad-lakad? Bahagya akong napangiti. Sure. Nagsimula na siyang humakbang ulit kaya sinabayan ko siya. Maliliit ang binti niya kaya akong nag-a-adjust. Hindi ko masyadong nilakihan ng mga hakbang ko para hindi siya maiwan. Habang naglalakad kami, hindi ko naiwasang balingan siya dahil may napansin ako. Abby, bakit alam mo ako si Kalex? I mean, hindi lang ngayon. Napansin ko kasi na ilang beses mo na akong natatawag sa pangalan ko kahit hindi ka lumilingon sa suot kong bracelet. She shrugged. Ewan ko nga rin eh. Basta ang alam ko, iba yung pakiramdam ko kapag ikaw ang kaharap ko kesa kay Kuya Carlex at Kuya Cyrex. Yun ang palatandaan ko. Kaya kahit hindi ko tingnan yung suot mong bracelet, alam ko na agad na si Kalex ka. Hindi ko kasi yung nararamdaman sa dalawa mong kakambal. Ano yung nararamdaman mo? I asked curious. Medyo matagal siyang natahimik, tila nag-iisip. Seryosong mukha niya habang nasa hinahakbangan namin buhangin ng tingin. Hindi ko maipaliwanag, Kuya Kalex. Basta kakaiba. Sobrang gaan sa pakiramdam. Kapag kaharap kita, pakiramdam ko wala akong problema. Parang nawawala sa isip ko yung buhay ko sa mansyon at yung mga pinagdaanan ko ron. Nakakalimutan ko lahat, tapos puro saya lang. Tapos, pakiramdam ko parang matagal na kitang kilala. Sobrang komportable rin ako sa'yo. Kapag kaharap kita o kapag nasa tabi kita, pakiramdam ko malayo ko sa kapahamakan. Ako naman ang natahimik. Everything Abby shared resonated deeply with me. I remember the first time I met her at the engagement party. There was an instant comfort, a warmth that enveloped me despite our unfamiliarity. Now as we spent more time together, it felt as if an invisible thread had woven our lives together long before this moment. It feels like we'd had a connection all along, as if our paths were meant to cross. Abby, I stopped walking, and she halted too. We turned to face each other. Before I spoke, I took both of her hands in mine. Gusto ko rin malaman mo na masaya rin ako kapag kasama kita. Yung sinabi sa'yo ng ate Chantel mo nun sa kwarto, na walang magkakagusto sa'yo? Huwag mong isipin yon. Gusto kong alisin mo yun ng tuluyan sa isip mo. Hindi yun totoo, Abby. Dahil sa maniwala ka o hindi, lahat kami ng pamilya ko gusto ka namin. Kung pwede nga lang sana na hindi ka na namin ibalik sa mga magulang mo, gagawin namin. She smiled, her eyes welling up with tears. Kung pwede nga lang din na hindi na ako umalis sa inyo, Kuya Kalex. Kaso hindi pwede, kakailanganin kong umalis. Pero ganun pa man, alam kong magiging masaya pa rin ako dahil ang dami kong babaunin na masasayang alaala kasama kayo ng pamilya mo. Nagpipigil siya ng emosyon pero gumagaral-gal ang boses niya. Salamat sa iyo, Kuya Kalex. Hindi ako magsasawang mag-thank you sa iyo dahil kung hindi tayo nagkita noon sa party niyo ni Ate Chantel, baka hindi ko rin nakilalang pamilya mo ngayon. Kaya ang dahilan kung bakit ko nararanasan yung mga bagay na hindi ko naranasan sa pamilya ko. Kaya maraming salamat talaga. A lump formed in my throat at her words, especially when tears began to stream down her cheeks. I felt myself on the verge of tears as well. Abby, I drew her close to my body, resting her head against my chest. She began to sob quietly.
her tears soaking into my shirt. Mas dapat akong mag-thank you sa'yo. Masaya na kami nung wala ka pa. Pero mas lalong naging masaya ang pamilya namin nung dumating ka. She continued to sob, her face buried in my chest, her arms wrapped around my back. Her sobs were heart-wrenching. I could tell if it was because of our conversation, or if she was carrying a deeper pain, or maybe she was simply sad about returning to the mansion and being alone in her small house again. I lifted one hand to the back of her head and gently stroked her hair. Tumahan ka na, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para makasama ka namin palagi. Pero ang hihilingin ko lang sa'yo, maghintay ka pa ng kaunting panahon. Kaunting tiis pa ha. Kaunting-kaunti na lang, Abby. Sisiguraduhin kong hindi ka na malalayo sa amin. Sigurado ka? May pagdududang tanong sa akin ni Chantel habang pinagmamasdan ako. Nasa isang restaurant kami ngayon. Kaharap ko siya. Kahapon pa siya nakabalik sa bansa, pero hindi niya ako nagawang puntahan dahil kinailangan niya magpahinga. Si Abby naman ay naroon na rin sa kanila. I called her last night to ask how her sister's arrival went. She said it was fine. Her sister didn't confront her, thankfully. Pero ngayon, kino-question ako ni Chantel kung may relasyon daw ba kami ng kapatid niyang si Abby. Chantel, sa chat pa lang sinagot ko na yung tanong mo. Hindi ka naniwala. Ngayong sinagot kita sa personal, bakit tuda ka pa rin? Wala ka bang tiwala sa akin? Because I saw the way you looked at her, Kalex. Even before I left for Singapore, I noticed that you looked at Abby differently. It's something you never did when you looked at me. Napalunok ako. Chantel, I don't know what you mean. You're the only one thinking that way. Abby's like a family to us. My parents treat her like their own daughter. And my siblings see her as a little sister. That's how Abby is to us. You're the only one giving it a different meaning. I need to protect Abby from her. Okay lang sa akin kahit puro kasinungalingan ang lumabas sa bibig ko. Hindi ako papahig na matrigger ang sama ng loob niya kay Abby. Baka saktan niya pa ito kapag nalaman niyang totoo. Na, oo, may something na akong nararamdaman sa kapatid niya. Sana nga, Kalex. Sana nga totoo yung sinasabi mo. She looked down at her plate seriously and continued eating. I hate being lied to, Kalex. And I hate being doubted and made to feel like no one trusts me. I replied, my tone cold and serious. If this is how we are after just a few months of being together, what do you think our marriage will be like? Gulat siyang napaangat ng tingin sa akin. Anong ibig mong sabihin? Kapag hindi ka nagbago, Chantel, wala ka nga asahang kasal sa akin. What? Imbis na sagutin siya at magpaliwanag pa, yumuko na lang ako sa pagkain ko. Bilisan mong kumain para maihatid na kita sa mansyon. May mga dapat pa akong tapusin. Binitiwan niya ang utensils niya at inis na napasandal sa upuan niya. She huffed. Aren't you being too harsh on me? You spent a month with my sister at your place. But we haven't even seen together for an hour, barely 20 minutes. And you already want me to go home? Seriously. Kung hindi mo sana ako ini-interrogate, kaya ko pang tumagal dito. Kahit 5 oras. And now it's my fault? Bakas ang inis sa boses niya, pero hindi na ako sumagot. Ayoko makipagtalo sa kanya. Nakakapagod. Naalala ko bigla yung sinabi sa akin ni Abby. Kapag kaharap kita, pakiramdam ko wala akong problema. Nakakalimutan ko lahat, tapos puro saya lang. I miss that feeling. The one I only get with Abby. Because whenever I'm with Chantel, all I feel is frustration and worry. I have no peace. Hindi ko nararamdaman sa kanya yung gaanong pakiramdam kapag si Abby na ang kasama ko. Yun ang pagkakaiba nilang magkapatid.